My lecture is about the story of comics, ang kwento ng Philippine comics. Okay, I don't know kung alam nyo na si Rizal, some historians considered him as the father of Philippine comics because of the Pagong at Matching on the left side. But Rizal did 3 comics aside from Pagong at Matching. Pagong at Matching, he did that in 1894 when he was traveling from Spain to Germany. So, yung asawa ni Juan Luna, I forgot her name, meron siyang sketchbook. Sinabi niya kay Jose Rizal, Jose, pwede bang lagyan mo ng comics itong i-drawingan mo itong aking sketchbook? So, ginawa naman ni Rizal, ginawa niya yung Pagong at Matching. And it was published in a London magazine called Trubner's Record. So, it was published. The other 2 is, yung nasa taas, kinomisyon si Jose Rizal ng isang friend to do a comic book about kulam. What is pangkukulam? Witchcraft, about witchcraft. So, yun ang ginawa niya yung nasa taas. It was not published. So, parang personal collection ng friend niya. And the other one, yung nasa baba, is a gift that he gave to his friend, a priest, si Father Ulmer, na gumawa siya ng comic book about the nephew of that Father Ulmer, and he gave the drawing to his friend. So yun, merong 3 comics na ginawa si Jose Rizal. That's why some historians called him the father of Philippine comics. Although yung first published work niya kasi is not in the Philippines, but in London. So next slide po. And then in the yung under tayo ng American era, merong several magazines na lumabas, na political magazines. At ito yung mga comic strip na makikita sa loob. Aside from the text, meron siyang mga illustrations, editorial cartoons, and then mga strips like this one in Lipang Kalabaw in 1907. So, this one, ito yung nakita kong first tingin ko na comic strip na na-publish sa Philippines because it was sequential. Ang comics kasi, unlike editorial cartoons, is just a single, illustrations lang siya. Pero yung comics, sequential siya. So, this was the first comics na nakita ko na sequential na, noong 1907 in Lipang Kalabaw. Unfortunately, hindi natin alam kung sino yung mga artist. Kasi hanggang ngayon, hindi pa nila sure ng mga historians kung sino yung mga artist na gumawa nito. Kasi walang mga name eh. Meron silang mga pirma na hindi naman maintindihan. So, hindi malaman kung sino yung gumawa. So, next slide po. And also, in Telembang in 1922. Ito, nakikita na natin na talaga siyang sequential na. Comics na talaga yung itsura niya. Yan yung mga early comics natin. But this one, the Lipang Kalabaw and the Telembang are just newsletter. Alam niyo yung parang 4 pages, 6 pages na newsletter na pinamimigay lang doon sa community nila. So it's not really distributed widely. So, next slide. The first comic book na distributed widely is Ken Koy noong 1929. Liwayway was published in 1922. Pero it took 7 years para magkaroon ng comics because at that time, nung pumunta dito yung mga American soldiers, may dalang mga magazine, may mga reading materials. Just like Ma'am Christine said, naandun yung mga Prince Valiant, yung mga Flash Gordon, yung mga Papay, yan. Yun ang nakita ng mga early artists natin. And the publisher of Liwayway magazine is Don Ramon Roses. When he saw the magazines of the Americans, sabi niya dun sa mga editorial people, bakit hindi tayo maglagay ng ganito? May comics tayo sa loob. So that's why he contacted Tony Velasquez, the creator of Ken Koy, as an artist, and si Romuald Ramos as a writer.
noong 1929 and they came up with Kenkoy. Unfortunately, si Romuald Ramos namatay few months bago na simulan yung Kenkoy. So, naiwan kay Tony Velasquez yung paggawa ng Kenkoy. Kenkoy started as a one-line comic strip sa Liwayway in black and white. Gaya ng nakikita nyo doon. So, one line lang siya. Then after a year, naging one whole page siya kasi sobrang sumikat yung Kenkoy. And after a year pa ulit, naging 2 pages. And then, ginawa nilang color, and then, as you know, yung word na Kenkoy itself, naging part na siya ng vocabulary natin because of that strip. So, before, wala namang Kenkoy na word sa Tagalog eh. So, si Tony Velasquez lang yung nag-invento. Next slide po. And then, other magazines came out with other comics as well. Yung Liwayway naging sobrang sikat nga dahil dun sa Kenkoy. So, naglabas na sila ng comics na Liwayway Extra ang pangalan. And then, yung other magazines like Bulaklak, Silahis, naglabas din sila ng mga Kenkoy like this. Yung Kulafu. This is our local Tarzan. So, parang influence ng Tarzan. And then, Kulafu became a wine brand. Kung natatandaan nyo, merong alak na ang pangalan Kulafu. Dito din siya kinuha sa Kulafu. Next slide. Okay. During World War II, nung under tayo ng Japanese, tinigil ng mga Japanese yung paglalabas ng mga magazine. Of course, including comics, kasi nasa mga magazine. So, ang pinayagan lang ng Japanese government, si Tony Velasquez, yung creator ng Kenkoy, he came out with Calibaki Family. So, yung strip niya is about Filipino kindness, ganun lang. Kasi bawal maglagay ng political, especially na laban sa mga Japanese nung time na yun. So, tinitingnan talaga lahat yan ng mga Japanese, yung mga reading materials na inalalabas. And then yung Japanese, nag-hire ng isa pang Japanese artist, si Keizo Shimada, para gumawa ng isang comic strip sa Philippines. And he called it The Boy Filipino. So yung comic strip na yun, tinuturuan yung mga Filipino to speak Japanese, yung pagbabaw, yung mga ganon, yung mga number ng Japanese. So yun yung nababasa natin noong Japanese occupation from 1942 to 1945. Next slide. Ito pa yung mga post-war comics, nung nawala na yung mga Japanese dito, nagbalikan yung mga publishers. This one, Silahis, is kalaban ng Liwayway. But the Liwayway and the Silahis are magazines na puro text, and then parang meron lang few pages of comics. So hindi talaga siya full comics. And then in 1946, merong isang lawyer na nakaisip na what if gumawa tayo ng isang magazine na pure comics lang talaga. Walang prose, walang balita, walang showbiz news, as in pure comics. So nilabas yung Halaktak Comics noong 1946. Pero tumagal lang siya ng 10 issues because of distribution problem. Kasi yung office niya is in Manila. Tapos nahihirapan siyang dalhin yung comics sa Visayas or sa Mindanao, or nadadala man niya yung comics sa Visayas at Mindanao pero hindi siya makasingil. So yung puhunan ng publisher hindi bumabalik. So naka-10 issues lang siya. Next slide. And these are the other comics ng time na yun, 1946, 1947. Ipo-Ipo is the first superhero comics ng Philippines. So, sayang nga walang nagre-revive sa kanya. Hindi ko kasi alam kung buhay pa yung, wala akong contact sa family. Pero this is the first Filipino superhero. Hindi si Darna. So si Darna medyo matagal pa. Taon na sa Ipo-Ipo. So yung costume na ganyan lang, para lang siyang may ganun. So next slide. Ayan, in 1947, nung bumagsak yung Halakhak, because of the distribution problem,
yung publisher ng Liwayway, si Don Ramon Roses, nakaisip na bakit hindi natin gawin yung ginawa ng Halakhak? Maglabas tayo ng comics, na pure comics lang talaga. Walang ibang mababasa. And Don Ramon Roses, marami siyang marami siyang resources, meron siyang distribution lahat sa buong Philippines. Kasi nga, he-publish Liwayway, Manila Times, lahat ng mga magazine natin ng araw, sila nagpapublish yung family nila. So wala siyang problem. Kaya nung nilabas niya yung Filipino comics noong 1947, sobrang sumikat, sobrang lakas ng comics. And as you know, noong 1950, lumabas si Darna sa Filipino comics. Ayan, 1950 si Darna. It was written by Mars Ravelo and illustrated by Nestor Redondo. Ngayon nga, sinasabi ng mga creators ng bakit tuwing may pelikula si Darna, bakit hindi nilalagay yung pangalan ni Nestor Redondo? Puro laging Mars Ravelo na lang, dapat kasama din si Nestor Redondo. Unlike sa Amerika, di ba, pag pinakita yung Spider-Man, andun yung pangalan ni Stanley, andun yung Steve Ditko, lahat. So dapat ilagay na rin yung pangalan ni Nestor Redondo. Next slide. Ayan. Filipino Invasion. Anyway, noong 1950s pala, nung lumabas na yung Filipino comics, nagsunod-sunod na yung paglabas ng iba pang comics, Hiwaga, Silangan Classics, sobrang dami na ng comics na lumabas noon. Ang tawag nga noon parang Golden Age of Philippine Comics. Sobrang dami. Feeling ko nga, walang study kasi, pero feeling ko 80% ng tao sa Philippines nagbabasa ng comics. Siguro naman, makikita natin sa mga kanina nila ma'am, na lahat sila lumaki talaga sa pagbabasa ng comics. Kasi nga sobrang laki ng naabot ng comics ng araw. In 1969, Tony D. Zuniga went to America to study advertising. Nung nasa Amerika na siya, he was a comics artist pala sa Philippines. Gumagawa na siya sa Filipino comics, sa Hiwaga. Then in 1969, nagpunta nga siya sa Amerika to study. And then nung naando na siya, gusto niya magkaroon ng sideline. So nakikita niya yung comics ng American. Sabi niya, parang gusto ko mag-apply dito. Total, nagdo-drawing naman ako sa Manila, sa Philippines. So nagpunta siya ng publication, ng national publication. National publication is the DC Comics ngayon, yung publisher ng Superman and Batman. So nagpunta siya sa publication, pinakita niya yung work niya sa editors. Sabi ng mga American, nagulat, saan ka galing? Sabi ko, I came from the Philippines. May comics pala kayo doon. Hindi namin alam. Akala namin yung bahay ng mga nasa kubo. Akala ng mga American, nakatira tayo sa mga isla. Na ang mga bahay natin, yung mga nipa, mga ganon. Nagulat sila na ang laki pala ng comics industry sa Philippines. Tapos, sobrang ganda kasi ng work ni Tony D. Zuniga. So, sabi ng American editor, siguro sa bansa niyo, ikaw yung pinakamagaling na comics artist. Sabi ni Tony D. Zuniga, naku po, hindi po. Wala pa ako sa 50% nung talagang magagaling sa amin. So, hindi makapaniwala yung mga American executives na may ganun dito sa Philippines. So, noong 1972, pumunta rito yung executives, three editorial people from national publications. At tinignan nila lahat ng work ng mga Filipino artists at ang dami nag-apply, lahat yung tinanggap nila. Nagulat sila kasi, bakit ang gagaling ng mga Pilipinong to? Number one, walang school. Walang school of art. Walang nagtuturo. So, at ang bibilis magtrabaho. Kaya nagkaroon, sa history ng American comics, kapag tinignan yung history nila, meron silang tinatawag na Filipino Invasion. Because at that time, 1972 to 1979 to 1980, kung titingnan niyo yung comics ng time na yun, puro mga Pilipino ang gumagawa. So hindi lang tayo aware, pero kapag tumingin tayo ng mga Batman or ng mga Tarzan nung time na yun, puro mga Pilipino yun. Kaya nagkaroon ng Filipino Invasion. At yung first wave na yun, ang naging dahilan kung bakit lahat ng mga Filipino artists ay nakilala, hindi lang sa Amerika, hindi lang sa Europe, kundi sa buong mundo, na magaling tayo sa illustration, sa comics, sa animation. That's why, di ba, noong 1990s, nagpuntahan dito yung mga studio ng mga Hanna-Barbera,
ng mga Walt Disney, kasi alam nila yung kapasidad ng mga Pilipino kung paano mag-drawing. Sobrang gagaling at ang bibilis. Ayan. So that's the Filipino invasion. Next slide. Ayan. This was 1970s and 1980s. Sa mga kabataan na hindi na naabutan yung kalakasan ng comics, nung comics ng araw, nakikita niyo lang sa mga sari-sari store. Yan. So, may tinda dyan, then yung mga comics nakasabit. So, pwede kang bumili, pwede kang mag-rent. Nung time ko, naabutan ko pa siya 25 cents. So, upo ka lang sa tabi, magbabasa ka ng comics. Ngayon wala na yun, hindi niya naabutan. Pero, naka-apekto yung sobrang lakas ng comics na yun sa comics itself. Like yung rent system. Like yung isang store, bibili lang siya ng isang comics and then ipaparent niya ito. Marami nang magbabasa. So yung publication, hindi masyadong kumikita kasi nga, isa lang ang bibilihin ng store, tapos ipaparent niya na lang. So naka-affect sa sa market. Yan. The other one is noong 1970s sa 1980s, sobrang lakas kasi ng comics, millions of copies every week. Hindi every month. Yung American comics kasi and Japanese manga every month. Pero ang Philippine comics every week. So sobrang lakas ng comics natin, yung mga publisher nakaisip na what if gawin natin twice a week. So, gustong kumita ng malaki ng mga publishers, gawin natin twice a week. So, some of the comics titles na malalakas, ginawa nilang twice a week. So, imagine if you're a writer or an artist, na meron kang deadline every week, like, meron kang novel sa Love Life, may deadline ka na. Ginawa pang twice a week, so nadoble na yung deadline mo. Kaya yung mga writer and artist nung time na yon, sobrang nagmamadali na. Ang bilis nila kasi kailangan tapusin. Yung paggawa ng story, I think kaya mo siyang tapusin ng few hours. Pero yung pagdodrawing, sobrang hirap. Kaya nung time na yon, mga late 70s, tapos 80s, kung i-compare mo sa mga 1950s, 1960s na style, sobrang magkaiba na kasi minamadali na ng mga artists yung drawing nila noong 70s, 80s. Tapos, yung mga magagaling pa natin, kinuha na ng Amerika. Doon na sila nag-work. So yung mga naiwan dito, yung mga students na lang. So yung quality ng comics, unti-unti bumababa nung time na yun. Next slide. And then in the 1990s, yun na, nagsimula nang dumating yung problem ng comics. Television, video games, pocketbooks. Tapos, nung time pa na yan, mga natatandaan ko mga late 80s. Hindi ko alam sa Mindanao and sa Visayas, pero sa Luzon, nagkaroon ng maraming store ng mga surplus TV from Japan. So, you can buy it for 300 pesos, TV. Makakabili ka ng ganung TV, 500. So, syempre, kung practical ka, ba't pa ako bibili ng comics? Bibili na ako ng TV na 300. Mapapanood ko pa yung mga telenovela. So, naka-affect siya talaga sa comics. Also, pocketbooks. Mas masarap basahin ang pocketbook, mas mahaba, mas maganda yung kwento. So,